Aminado. Aminado etong taga-Liberal Party na si Congressman Erice, mga kababayan, na handang isakripisyo ng kanyang mga kasamahang mga dilawan ang katotohanan. Mapigilan lang ang pagka-presidente ni VP Sara Duterte, mga kababayan. O siya na mismo ang umamin na handang lunukin ng mga dilaw, kasamahan niyang mga bangaw, mga kababayang mga dilaw, ang pinaggagawang masama nitong Marcos administration. Wag lang pumalit si VP Sara Duterte. Dahil takot na takot daw sila, mga kababayan, na magiging presidente si VP Sara Duterte. Mas pipiliin pa nilang kukonsintihin, mga kababayan, itong mga kabalastugan ni Marcos da Jr. at pangbabalahura sa ating bayan. Kaya anong tawag sa grupo niyong ito na mga dilawan Erice, ang handang isakripisyo ang katotohanan? Mga hipokrito! Mga kababayan, panoorin niyo po, ha? Maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan. No. At least ito, mga kababayan, no? Ito lang siguro ang dilawan na proud, mga kababayan, na dilaw siya. Yung ibang dilaw, parang sinusukan na nila ang kanilang sarili. O kagaya ni Nadilima, mga kababayan. Hindi talaga natin na na rinig na sinabing, oh, kaming mga dilaw. Oh, hindi. Pero ito si Erice, proud. Oh, silang mga dilaw. Maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan. Oh, They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. they would sacrifice the truth. Oh. At kung ano itong mga truth, mga kababayan, na nangyayari ngayon sa ating bayan, kita-kita na lahat ang korupsyon. Oh. Kaya ang masasabi natin dito sa mga dilawan, mga kababayan, na dating mga anti-Marcos, mga hipokrito. Sambayan na, nakikita na kurakot si Marcos, mga kababayan. Pikit mata pa rin itong mga dilawang ito. Bakit? Because they are willing to sacrifice the truth para mapigilan lang na maging presidente si VP Sara Duterte. Dahil kapag masisipa si Marcos, mga kababayan, ang papalit ay si VP Sara. Wala! Parang tinusta niya ang mga kasamahan niyang mga dilaw, mga kababayan, ano? Baka mapagkamalan ka, Trojan Horse, sa Liberal Party, Erice. Baka sasabihin nilang ikaw na ang magtatraidor sa kanila. Nilaglag mo eh. Oh. They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Oh. At kung ano-anong mga katotohanan ito, mga kababayan. Narito, oh. Kaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, sinalaula, di siya libo. Ang pagsalaula sa budget, mga kababayan, pangungurakot nila sa budget. At sinasabi ni Bangag, wala naman ako hindi ko kasalanan yan, wala akong alam dyan. Pero inacknowledge sila, mga kababayan, na mayroong kurakutan. Kahit pa, either way, Bangag, that is impeachable offense. Kung sasabihin mo mang hindi ka nangurakot, which is imposible, the fact na nagpabaya ka, that is betrayal of public trust. As good as corruption na rin yan, mga kababayan, na hinahayaan niya ang kanyang mga tauhan. Kung ang kanyang tauhan talaga. Siya eto na, kumanta na si mga kababayan, So it's either complicity ang kanyang Adrian Bersamin na bagman. or a question of competency. Well, hindi po chismis kasi Hindi ito yung chismis. 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. 5 Pinakita congressman. sa amin yung files Ah. na naglalaman ng text messages between the O president. yan ha, mayroon ng confession, mga kababayan, galing sa bagman kay Adrian Bersamin na talagang nagnakaw si Marcos. Siya ang nasa likod ng korupsyon. Si Lebiste ang nilapitan, mga kababayan Pero bakit umatras si Lebiste? Dahil pinagbantaan ang buhay pala, mga kababayan. Oh, ang sabi ni Erice na tinawagan daw si Lebiste. Sige, ituloy mo yan. At talagang mayroon daw masamang mangyayari sa kanyang pamilya. Kaya nag-alangan si Lebiste at kumambyo, mga kababayan. Siya mismo nagsabi ha, pinagbantaan ng masama ang kanyang pamilya. Talagang mayroon daw mangyayaring masama sa kanyang pamilya. O eto, mga dilaw, kasamahan nyo na ang nagsabi nito ha. Bakit kayo magbulag-bulagan? Bakit nyo isasakripisyo ang katotohanan para lang sa inyong galit sa mga Duterte? Mabuti nga ito si Erice, mga kababayan. Ito ang although dilaw, mga kababayan, pero ang dilaw talaga originally, anti-Marcos talaga yan, mga kababayan. Noong panahon ni Marcos Sr., anti-Marcos talaga sila. Consistent siya na anti-Marcos, mga kababayan. Noong panahon ni Marcos Sr., wala namang dilaw na anti-Duterte. Lately lang yan. Pero at least, eto, hindi nakisali.
and Yusek Bersamin. Nandun po, alagay doon, 7 billion. Report siya kay Presidente. Billion? Lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yun. May mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. Alyansa! Dalawa po yung kandidato ng alyansa, 11. Oh, which is kasama doon si Tuta Soto, mga kababayan, at Pinky Lacson. Ay nako, na ngayon mga kababayan, tagapagtanggol ni Bangag. Nabigyan. Lahat po, nabigyan. Lahat nabigyan. Senator Lacson. Aroy. Kaya naman pala. Oh, Lacson. Tumanggap ka pa rin pala sa kurakutan eh. Di ba? Senator Lacson. And, Beneficiary din sa corruption si Lacson. Oh, siya nagsabi mga kababayan, oh, galing na sa corruption ng pera. and Senate President Tito Soto, nabigyan. Oh, Tuta. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya, walang problema. Diyos ko Lord, hindi alam. Kurakot na yan mga kababayang Marcos na yan tapos hindi nila alam. Natural lang naman na yung mga national candidates, sinutulungan ng kanilang mga Baliw ba sila? Mga ulol ba sila? Hindi magtatanong mga kababayan na saan nakuha ang pera? Bawal ito eh. Bawal nga dapat mga kababayan gamitin ang pera ng gobyerno sa kampanya. Hindi nagtanong dahil alam na this. No need to ask. partido. Galing sa korupsyon. So, may napunta kay Andrew E. 68 million. Aroy! Paldo si Andrew E. Kaya pala, dinrap na ni Andrew E. si VP Sara Duterte. Grabe no? Nakabili ng mga kababay si Andrew E. Yung Tesla Cybertruck. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Pinunta ko si Kong Toby. Kaibigan ko naman niya. Bagong Pilipinas! Andrew E. Paldo. Sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yun. Grabe no? Na nagbibiro sa akin si Kong. Benepisyaryo ka ng Andrew E. Corruption. Bad for you. Although, mga kababayan, walang kasalanan si Andrew E. Pero, ang bidang bayad sa kanya, galing sa kurakot. So, hindi ko alam. Pero, kasi parang out na siya noon sa umalis na siya noon. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Oo, yan These are pangatlo. Yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. Aroy. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kaya nga, hindi ayaw ipatawag ni Lacson dahil beneficiary siya mga kababayan ng eleksyon. Bagoong Pilipinas Alyansa. Sa tingin natin ang nagpapanalo dyan mga kababayan si Ngagba. Awak nila mga kababayan Kumilik. Alam natin kung papatawag ng Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin, di ba? Amina Pangandaman. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano nung date na ngayon? February 16. 16 Narinig na. niyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Wala. Bersamin? Wala. Ewan na natin kung ano pa ba. May dila pa ba yun mga kababayan? Baka pinutulan na para hindi makapagsalita. Delikado yun. Pwede nga patayin yun Patay na si Cabrala. Si Leandro Libis, diba, nag-deny na kinausap niya kaming 5 congressman. Hindi. In 4 occasions, nagharap-harap kami. At pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. Not to investigate the Bersamin. No? Obvious. Sin of omission. Congressman. The sin of Cover up omission. talaga. Cover up. Complete cover up. Hay, talaga. Yes, Ano pa and ba? A cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung Yan ang sabi ni BP Inday na sa 2038, ewan lang natin kung mayroon pa bang bansa. pinakamahihirap nating mga kababayan. Kan lang to question. Buhay po ba sa Cabral? Wala po akong alam doon. Wala po. Ay, pwedeng, ewan lang natin, naawa at tayo una mga kababayan, and then, bakit parang something is fishy? Parang something is wrong mga kababayan. Talaga. Another question to Congressman. Si Freddy Topacio filed, I think, a case, diba, a few days ago
against Soto, no? Ano po ang take niyo dyan? Indirect contempt. Yung kanyang petition. Marami na po akong laban. Ayoko na makialam sa laban ng iba. Okay guys, any more question please? Mukhang nakuha niyo yung soundbite. Yes sir, identify yourself. Ethanol of News Tabloid and 96.7 News FM. Kung nararapat pa bang manatili itong mga Senado sa Congress, wala namang ginagawa eh. May mga usap-usapan, tanggalin na lang. Mas makakatipid pa yata Pilipinas dyan. Sana nga, rotten institution ang Congress. Hindi naman po. Yung Ayaw niya dahil syempre, pati siya nandyan sa Kongreso. institusyon ay dapat natin galang. Pagkat yan ay bahagi ng ating saligang batas. At madali pong mag-akusama. Naniniwala po ako. Ay, wala, akusasyon. Hindi na yan akusasyon. That is a fact na mga kababayan. Kurako talaga ang Congress. Na congressmen Ay, Diyos ko, wala nang matitino. Matitino yung mukha nyo. Lord. at mga senador. Kaya lang po na dahil dito sa mga issue at dahil din na, alam nyo, yung ginagawa ko ito, napakamahirap na nitong ginagawa ko na ito dahil may mga epekto ito sa aking pagiging isang kinatawan at politiko. Subalit, Pasalamat ka at wala ka sa Senado noong 19th Congress. Dahil kapag nagkataon mga kababayan, baka hindi na rin ito makakapagsalita dahil lahat sila bumangag noon Nabigyan ng pondo dati lahat mga kababayan. So ito, hindi ito nakatanggap dahil hindi siya congressman last Congress mga kababayan. sa tagal ko po, I've been serving our country for the last 50 years in various capacities. Para sa akin po, baka ito na po yung mga huling panahon ng paglilingkod ko. Gusto ko naman po na kung ano yung sa tingin ko yung magiging tungkulin ko ayon sa aking mga discernment na ang batayan ko po ay ang aking mahabang karanasan, ang aking mga Tuluyan mo na ang Marcos at ay Marcos naman kayo di ba? iniidolo. At syempre, yung batayan ko dito, yung matindi kong pananampalataya sa ating Panginoon. Gagawin ko na lang po yung sa tingin ko yung nararapat. Very good. Yes. Sige, okay. Quickly. Wala naman po, in fairness. Wala naman po. Dahil kung nagsasalita po ako, ay pinipilit ko po na maging magalang kahit na masakit yung aking sinasabi. At Magalang? naniniwala po ako na wala akong sinasabi na hindi totoo. Ikumbinsi mo na yung mga kasamahan mong mga dilaw na tuluyan na yan si Marcos. Huwag na kayong magbulag-bulagan. Huwag nang isakripisyo ang katotohanan para lang sa inyong takot na maging presidente si Sara Duterte. At kung meron man po yung makakapagpatunay na may hindi totoo akong sinabi, ako po ay hihingi ng public apology. Pero sa ngayon po, ang lahat po ng sinasabi ko sa totoo lang. Sa totoo lang, Well, the truth hurts, di ba? Ang problema ng ating bansa, truth decay. Yes, ma'am. Go ahead. pero sinasakripisyo ang truth ng kasamahan mong mga dilaw. Blue Ribbon, wala na Wala na nga yan. Sabi niya, si Lacson, beneficiary na mga kababayan ng pangungurakot ni Marcos nung nakaraang eleksyon. Well, I think na-compromise na po ang Blue Ribbon Committee Compromise na. ni Senator Si Lacson. Kasi po, bukod dun sa kanilang political struggles for the leadership of the Senate, sa tingin ko po, meron silang ayaw na matumbok na katotohanan. Yes, identify yourself. Identify yourself. Ayoko pong pangunahan yung mga pangyayari. Gaya po na sinabi ko, I will be fair. Yung impeachment process ni President Marcos, I voted yes to the sufficiency and form. I voted no to the sufficiency and substance dun sa Bakit nag-vote ka ng no? unang complaint ni Attorney Jesus. Sige. Pero dun po sa complaint ng Makabayan Black, I voted yes. Yan naman pala. At akala natin nag-vote talaga ng no sa dalawa. Pero dapat nagboto ka ng yes sa sa dalawa? Sapagkat sa palagay ko po, may sufficiency in substance. Dahil yung pong requirement ng sufficiency in substance, yung parameter, maliwanag po sa impeachment rules ng House of Representatives. Dalawa lang. Una, kailangan may recital of facts. Na-recite yan doon sa complaint ng Makabayan Black. Pangalawa, kailangan may kaugnayan doon sa impeachable offense. Yan po.
ay napatunayan din ng Makabayan Black. Pero Makabuang Black. majority rules, talo po kami, pero sa tingin ko, dahil violate yung rules, pwede rin pong makialam ang Korte Suprema sapagkat ito po Ay, iyak na naman ang mga dyan, mga kababayan. ay tantamount to grave abuse of discretion. Iiyak Pagdating na naman naman po, ang mga kongresista. Sa complaint ni Vice President Sara, binasa ko po, Mm. sufficient informed, sufficient in substance. Aroy, wala na mga kababayan. Diyan na nila pupuruhan si BP Inday. Wala silang ebidensya sa COA mga kababayan sa kanilang mas marami pang ebidensya si Marcos para ma-impeach. Tapos, sufficient in substance daw. Kaya kung boboto ko, may sufficient informed, sufficient in substance. Ngayon, Ngayon, wala na. hindi ibig sabihin nun, may kasalanan na. Yan po ay makikita lang natin. Hoy, dapat dyan pa lang, nakikita nyo na kung may kasalanan ba o hindi. Pinresenta sa inyo ang mga ebidensya at mga dokumento nila. Paliwanag naman mga kababayan na lang yan. Talagang tinatarget lang si Sara. Sa presentation of evidence. Palusot na lang ng mga kababayan na dalhin ito sa Senado para doon mag-trial. Diyos ko Lord. Tapos dyan, bulag-bulagan kayo. Huwag niyong gamiting rason na dapat dumaan sa trial o para hugas kamay kami dito. Dahil gusto lang namin magkaroon ng trial, mga alaman ng totoo. Diyan pa lang alam niyo ng katotohanan. Set up yan kay VP Sara Duterte dahil sa takot ninyo na maging presidente. Pero doon sa kay Pangulong Marcos, hindi na hinayaan makapag-present ng evidence. Sana po, yung kay Viste Files, pwedeng na-i-present to. Pero pinigilan na yung present. Dito, itingnan ko po. Drama nga Dapat yung Makabayan Black mga kababayan, sinali yan doon. Hindi sinali. Yan din ang problema ng kay Libiste. Makikita ko na may kasalanan, bumoto ako for impeachment. Pero kung wala, bumoto naman ako against impeachment. Sa tingin ko, pinipigil yung paglabas ng katotohanan. Which is bad for the impeachment process. Kasi po, masamang precedents. Ganyan na ba mangyayari? Na basta kakampi, hindi na pwedeng ma-impeach. Kailangan talaga, especially now, Dapat nga yung articles of impeachment, dapat ang na mga kababayan ang magde-decide niyan. Supreme Court, sila na din ang mag-trial na para mga kababayan para may competence ang magde-decide. meron tayong super majority. At paano naman hindi magkakaroon ng super majority? Bilyon-bilyon ng alokasyon ng bawat congressman. Bakit ka naman Bilyon. Kung hindi mawalan ka ng bilyon. Corruption pa rin yan. Well, nagamit na naman po ito So, dapat lang sundin. Hindi baguhin. Dapat lang sundin. Hindi, bibigyan ko na lang kayo ng yung totoong nangyari. Thursday, I think that's February, yung February 9, 8, 7, 5, February 5. Tinawagan ako ni Congressman Libiste kung pwede raw ako makamit sa Makati. So nagpunta ako doon sa sinabi niyang lugar, yan sa Blackbird sa Makati. Tapos kaming dalawa lang, pinakita niya sa akin yung files. Sabi niya sa akin, baka makatulong sa inyo para hindi makapasa sa sufficiency in substance yung impeachment against the president. At may tiwala ako sa iyo na bilang hindi ka Duterte, hindi ka Marcos, baka ikaw yung sabi ko, sige, ganitong gawin natin, bigyan mo ako ng hope. Pero sabi niya, mayroon pa raw meeting tomorrow with other congressman, i-present na rin. So tinawagan din ako ni Congressman Tino, so nagkita naman kami dyan sa Mayor Ortigas, together with Congressman Tino, ako, and together with Congressman Libiste and 2 other congressmen. So, present niya uli, nakita ko uli. Tapos, sabi niya sa akin, kung pwede, magsama ako ng ibang Liberal Party members. So, ginawa ko, tinawagan ko, kinabukasan, nagkita na naman kami. Doon naman, sa Rockwell. Present niya uli, so 3 beses na nai-present sa amin. Ano mga details ulit? Tapos, tapusin ko na. Pagkatapos, pinakita sa amin, sabi ko, ano ba motibo mo? Bakit mo pinipresent? Sabi niya, one is, para lumabas yung totoo, para maprotektahan din sila Yusek Bersamin. So, mga kasama ko, tinanong ko rin lahat, ano ba ako, motibo ko lang, simple lang, lumabas yung katotohanan para sa bayan. Tinanong ko sila lahat. So, after that, sabi ko, ang gusto kong mangyari, patunayan mo sa akin na nagpunta sa iyo sa bahay mo sa Taal, si Yusek Bersamin at yung kanyang mga abogado para gumawa ng affidavit.
Sabi niya, meron siya CCTV. So, present niya. Yung CCTV ni Yusek Bersamin, ng mga abogado, kasama siya. Tapos sabi ko, gumawa ka ng affidavit. Na yan, lahat na yan, dahil sila Yusek Bersamin daw natatakot sa kanilang buhay. So sabi ko, gumawa ka ng affidavit. I-present namin yan sa February 9 deliberation sa Kongreso. Kung mabibigyan mo kami ng affidavit. So sabi niya, gagawin niya raw. So Sunday, kita kami uli. Kita ka uli. Kaya lang, nung pagkikita namin, maatras na. Sabi niya, natatakot yung pamilya na ilabas. Pagka nilabas daw yon, may mangyayari. May mangyayari doon sa Pamilya. nila. Natatakot. Tahimik na raw. Huwag nang paguluhin. Sabi ko, ang kailangan lang, lalabas daw sila kung merong enough support ng church at ng civil society. Yun ang sinabi nila. Doon sila lalabas. Kasi may nakausap daw silang bishop, ang sabi, itago na lang na ilabas. Ayun ang sabi. Bishop yun, ha? Yun ang sabi sa akin ni Congressman Catholic ba, Kong? Livisto. So yan yung sabi sa akin ni Congressman. Sir, given what you saw dun sa text message na yon, sa tingin nyo, sapat yon para magbukas ng isang formal na investigasyon sa Senado, sa Kongreso? Sapat na sapat. Kasi binerify ko kay kay Toby. Sabi ko kay Congressman Toby, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng 68 million? Sabi niya, hindi dumadaan sa akin yung pera, pero yan yung listahan, ako nagugutos. Totoo ba na binigyan mo yung mga alyansa candidates? Totoo. Pati amount. Totoo. Nagaling saan yung pera? Yun ang hindi niya alam. Kung saan So, galing. anong magiging Nandun din kaugnayan nila? sa text message, nandun yun. Saka mahaba. Hindi, Detail. pero ano magiging kaugnayan para mai-involve sa flood control? Kasi nakalagay doon, may sinabi ni Yusek Bernardo na nagbigay siya ng pera sa mga Bersamin. Di ba? Sinabi niya. Oh. Sinabi rin niya ni Senator Lacson. Tapos kaya ka natakot si Yusek Bersamin na baka siya maging Paul Guy. So ginawa niya, pumunta siya sa bahay ni Leviste, doon sila gumawa ng affidavit. Bakit sa Batangas? Kasi yung mayor doon, kamag-anak niya, sa Taal, na dating chief of staff ni Yusek Bersamin. Abogado yung mayor doon. Bakit kay Leviste? Dahil magkaibigan yung mayor sa si Leviste. Alay sila. So, sabi nyo, base dun sa nakita nyo, sapat na sapat, pero ngayong umuurong na siya, so wala nang patutunguhan to. Well, it really depends. Sabi ko nga, tapos na yung impeachment, ang isa na lang titira, yung na pwedeng ipatawag si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin, si Leviste, ay yung Blue Ribbon Committee. Kaya lang, ayaw rin. Sir Edmond Pangilinan po sa CCNTV. May tanong lang po ako tungkol dun sa February 25 billion mark sa protest. Trillion. Bilang congressman po, Trillion na po. masabi ko tungkol dito. Nadalo po. Yun lang. Pwede Po, may nabanggit po ba, DJ Mendoza from Net 25 po, may nabanggit po ba si Yusek Bersamin pa po siya lumapit? Well, kasi nga po, yung mayor ng Taal, Batangas, dati pong chief of staff ni E.S. Bersamin at kamag-anak ni Adrian Bersamin, ng mga Bersamin, ay malapit na kaibigan at partido at noong nakaraang halalan ang nagtulungan sila, Congressman Davis. Ang sabi niya, naghahanap ng lugar na medyo safe. At kaya nga sabi ko, kumuha ka ng CCTV, bigay mo sa akin. Binigay naman. Tinignan ko. Kung hindi po magsaluhan ng Senate Blue Ribbon o ubang magkaroon ng Senate. Ay, palagay ko, lalong hindi willing ang House. Super majority. Anyway, sa akin po, imbestigahan nila o hindi. Basta sinabi ko yung totoo na informasyon at ako po naniniwala hindi mo mapipigil ang katotohanan. Lalabas at lalabas yan. It's just a matter of time. It's just a matter of... Kung bakit yung supportan yung sinisip siya? Kung come out in the open and then reveal everything. Well, nakita ko kay Congressman Libis, siguro dahil neophyte, hindi niya alam kung paano Tinatanong niya nga ako, kung bakit kaya mong magsalita agad? Parang ako, mahirap na tumayo sa press. Neophyte pa talaga. Nakikita ko, iba rin yung mahirap din talagang maunawaan yung pag-iisip ng isang millennials yata ngayon, mga millennials. So, nagtatalo din kami. Actually, nagte-text ako sa kanya. Sabi ko, I think it's your duty, the duty of Bersamin to come out in the open. Sabi ko, bata pa si Yusek Bersamin. Kung hindi niya ilalabas yan pagdating ng 2028, iba magiging whether whoever will be the president, palagay ko
magde-demand yung mga tao para malaman ang katotohanan. So it's just a matter of time. Kung yung pinamimigay na pera nyo rin si campaign galing kayo, Yes, through the campaign manager. ikaw, Bika. Yes. But the fact that this is from the executive secretary, Congressman, that is malaking weight niyan. Kaya nga sinasabi ko, February 9, salita si Congressman Pino. Ako, araw-araw nagsasalita. Ngayon, February 16, nag-deny na ba si Yusek Bersamin? Nag-deny na ba? Ang dali-dali mag-deny. Dapat kinabukasan, may reaction na. Okay, it's already almost 11. We will now close. Sige, make it quick. Nabanggit mo nyo kanina na sapat yung mga text messages para magkaroon ng probable cause para umakyat yung investigasyon sa Senado, sa Kongreso. Pero nakikita ko, Actually po, yung Senado po, hindi naman kailangan ng probable cause eh. yung Doon nga, bigla na lang lumalabas, Gutesa, kung sino-sino, di ba? Kung gusto lang nila talaga na napaka-importanting information that there is a connection between the President, kung hindi totoo, di mas maganda, pabor kay Presidente para malaman ng mamamayan na hindi siya involved. Pero ngayon, lahat ng Pilipino ang iniisip bakit pa nagkakaganyan ng investigasyon dahil siguro sa batang Presidente. 2023, 2024, 2025 national budget, 1.45 trillion pesos na pera ni Juan de la Cruz. Sinalaula ng Kongreso, hindi siya kumibo. 3 taon. It's either implicit or it's a question of his competency. Bakit ayaw niyang sagutin? At gusto yun pagtakpan na rin ng Senado? That's why ayaw na nilang ituloy? I think so. What do you think is the motive? Well, one, leadership. Pangalawa, maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they they would sacrifice the truth. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Very quickly. yun nga po kung yung point ko kanina po, ang punto ko po kanina, assuming na iyan ay yung investigasyon nagtuloy na ho sa Kongreso, sa lower house or sa upper house man. Alam po natin, nakikita naman ng marami. Hindi ho maikakaila kahit sino rito. Palagay ko, maraming sasang-ayon sa akin na ang nangyayari, lukuhan na eh. Marami sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Totoo, nababayaran. Pera-pera labanan. Okay, so what's your question? Yeah. So ngayon, dahil sa nakikita ko na walang patutunguhan itong mga ganitong mga regodo na ito, mga bodabil na investigation na ito, ano po ba ang shortcut but doable solution na naiisip ninyo? Paul. Wala pong shortcut. Alam mo, kaya nagkaganito yung bayan natin dahil sa mga shortcut. So, dapat po yung mga mamamayan ay mag-isip. Dapat yung mga mamamayan mismo ang mag-demand sa ating Pangulo, sa gobyerno, na ipaliwanag. And kasi ako po, matindi yung paniniwala ko, sabi ko nga, God will create a way. Kahit sino po kung na opisyal ng gobyerno, pag makapalang mukha at nanagawan ng mga tao, hindi mo makikinig. Matapang ang hiya. Pag matapang ang hiya, hindi makikinig sa katwiran ho yan. Yun ho ang paniniwala ko. So, we just keep on fighting and God will create a way. Okay, Congressman, can you give a last statement? Yeah. Well, yun na nga po, sa tingin ko, alam niyo po, namamanipulate na yung kaba, yung pangamba na maulit yung mga pag-aabuso ng mga Duterte noong panahon nila. Yun ang nagiging sagabal para baliwalain na ng marami yung ginagawang kasalanan at pagnanakaw sa ating bayan ngayon. At tingin ko po ay may masamang epekto ito. Bakit? Makakasanayan po ito. At kung makakalusot po ito, anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipro-prosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan ngayon. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves to perpetuate into power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makikita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit ng konstitusyon. And even Congressman Puno is espousing a CONCON. Alam na natin na hindi na pwede ang CONCON. Bakit? Gagawa ka ng batas. Pagkatapos sa paggagawa mo ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution. Tapos magkakaroon ng plebiscite. So ano ang option? Bandang uli, sabihin, hindi na kaya ng CONCON, kaya kailangan CONAS. Pagka CONAS, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. So, kaya nga, mahalaga na tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para maiwasan yung mga consequences
ng pagbabaliwala sa katotohanan.